undersecretary na si Magno ng Department of Finance ay, let's face it, napaalis. Kasi tumutol siya doon sa price ceiling para sa bigas. Siyempre, mga dilawan, mga pinklawan, banat to death na naman kay PBBM. Ang sabi nila, wala na bang demokrasya ngayon? Wala na bang freedom of speech? Well, ang sagot, meron pa pong demokrasya, meron pa pong freedom of speech. Pero pag ikay naglilingkod bilang undersecretary, bilang alter ego ng presidente, hindi ka po pwede magkaroon ng kaibang posisyon sa presidente. Dahil alter ego ka nga. Ano ba ibig sabihin ng alter ego? Ikaw ay parang clone ng presidente. Pagdating sa pulisiya, hindi ka po pwedeng magkaroon ng sarili mong pulisiya. Papatupad mo lang ang pulisiya ng iyong principal. Alam no, yan po ang dahilan kung bakit binabanatan ako na doble cara daw ako. Kasi bago ako naging spokes at naging member ng gabinete ni Presidente, malinaw ang aking paninindigan laban sa extralegal killing, laban sa death penalty. Pero dahil ako'y tagapagsalita ni Presidente, alangan naman sabihin ko, tutol pa rin ako sa death penalty, samantalang ako lang ang bibig ng Presidente. So pag ikaw ang bibig ng Presidente, pag ikaw ay alter ego ng Presidente, wala kang sariling opinyon. Ang dapat na lumalabas lamang sa bibig mo ay ang opinyon ng Presidente. Yun ang ibig sabihin ng alter ego. Kaya huwag kayong makikinig. Talaga pong walang demokrasya kapag ikaw ay tumanggap ng isang posisyon na napakataas sa ehekutibo na political appointee, presidential appointment. Hindi ka naroroon para kontrahin ang presidente. Now, hindi naman totoo na wala ka na dapat na personal na opinion. Pero ang opinion mo dapat pribado mong sinasabi sa iyong amo. Alam niyo, sa totoo lang, bagamat hindi pwedeng isiwalat yung mga nangyari sa mga cabinet meetings, no? Nagsisigawan po kami nung cabinet meeting nung panahon ni Presidente Duterte. Wala namang murahan pero talagang sigawan to death. Bakit? Kasi may mga issue na bagamat ang aking paninindigan ay palaging ang posisyon ng Presidente. Nung ako'y tagapagsalita ng IATF, syempre, miski tutol ako sa lockdown, ako nag-aanunsyo ng lockdown. Napakasakit po nun. Akala nila si Harry Roque ang Mr. Lockdown, hindi nila alam. Ako yung number 1 tumutok. Kaya nga naalala nyo, linik nila yung galit na galit ako sa mga doktor na gusto pa rin mag-lockdown. At least nalaman ng tao na ako pala, bagamat ako yung tagapagsalita ng IATF, ako yung number 1 kalaban ng lockdown at totoo po yan. Ako, ay hindi ko na pwede sabihin yung iba pa dahil covered by executive privilege. Pero hindi po ako nag-iisa. Nasa mulat-mula, sinasabi namin, bakit ka magla-lockdown? Dahil ayaw mong mamatay ang tao sa COVID. Mamamatay naman sila sa gutom. Napakatindi po ng debate dyan. Pero in the end, sa publiko, hindi ako nagsabi ever na tutol ako sa lockdown. Bilang tagapagsalita ng IATF, ang sakit-sakit nga ng loob ko. Pati yung aking BFF forever na si Gwen Garcia, Governor Gwen Garcia, napilitan akong kontrahin as spokesperson of IATF. Dahil as spokesperson, wala kang sariling opinion. Dapat ko anong nakapagkasunduan sa IATF, yun ang sasabihin mo. At ganun din ang posisyon ko sa mga issues. Kapag malinaw ang posisyon ng presidente, hindi ka po pwedeng magkaroon ng personal na opinion. So Yusek Magno, alam kong masakit ang nangyari sa iyo. Pero talaga po, as someone na naging kalihim na rin, ganyan po talaga ang patakaran sa political branch of government. Hindi po yan parang academe. Tayo po kasi pareho tayong full-time professor, pareho tayong associate professor sa UP. Doon po, meron tayong academic freedom. Pero nung sumapi po tayo sa administrasyon at naging USEC po kayo at naging sekretary ako, hindi po tayo academics. Tayo po ay naging alter ego. Dahilan na hindi pwede tayong magkaroon ng sariling opinion. Kaya nga po, doon sa mga bumibira kay PBBM at sa administrasyon ni PBBM, dahil hindi raw pinayagan ang minority view, hindi po totoo yun. Pwede pong magkaroon ng minority view, pero kapag nagdidiskurso po ang liderato, hindi po sa publiko. Sa totoo lang po, aminin ko sa inyo Sa IATF, palagi akong dissenting vote. And yet, ang pinakamasakit, ako taga-anunsyo at ako pa ang taga-depensa, mantakin niyo yan. Ako nga bumoto ko against the death penalty nung ako'y kongresista. Malinaw. Bumoto ko dun sa
lowering of the age of criminal responsibility. Pero pag ako tinatanong as presidential spokesperson, isang tabi ang personal opinion ni Harry Roque dahil ang presidential spokesperson, ang gabinete, wala kang ibang identity kung hindi bilang alter ego ng presidente. Kasi nga po, hindi naman po pwede lahat ng departamento, presidente nag-aayos. So kumuha siya ng mga tao na magdidesisyon para sa kanya. Pero ang desisyon nila dapat nakabase kung ano ang panindigan ng presidente. Ganun po talaga yun. Ang maganda, Yusek Magno, kung talagang gusto mong marinig sa polisiya, tumakbo po kayo sa Kongreso. Ako nga pinag-iisipan ko, tama ba yung naging decision ko na maging spokesperson, samantalang napaka-epektibo ko bilang isang mambabatas. Universal healthcare, libreng tanghalian, libreng irigasyon, libreng wifi, yung mental health bill, yung AIDS bill, lahat yan naisulong ko. At alam nyo ba, nung ako'y congressman, hindi naman ako sang-ayon doon sa mga nangyayari sa drug war. Critical din ako. Pero naisip ko, bakit naman ako hindi maninilbihan kay Presidente Duterte? Kung hindi naman dahil kay Presidente, hindi magiging batas ang universal healthcare, ang libreng tuition, ang libreng irigasyon, lahat ng mga naipasa kong mga panukalang batas. Ibig sabihin, hindi masamang presidente ang presidente dahil ang dami naming commonality sa pagdating sa mga paninindigan. Kasi kung po, for instance, itong libreng tuition, kung nakinig siya kay Secretary Jokno ng mga panahon na yon at isa ako sa nagsulong sa libreng tuition sa mga pampublikong pamantasan, di dapat sinunod niya yung advice ni Secretary Jokno na i-veto. Pero hindi. Ako pa nga yung tinalaga ng mababang kapulungan na kausapin sa Presidente at sabihin, huwag niyo pong i-veto yan dahil yan po ay para sa kabataan. At ang sabi ng Presidente, naku, hindi ko i-veto yan. Ako'y namumuhunan para sa kinabukasan ng bayan. Diba? So, Yusek Magno, alam ko naman kasi, ang patakaran po, pag ikaw ay nagtuturo sa UP at nagtrabaho sa Ekotibo, ano ka lang, on secondment. So, hindi nawala yung pagka-empleyo mo. Pero nangyari po sa akin, miski ako ay associate professor, dahil ako ay nagpunta sa ibang branch of government, sa legislatura, deemed resigned ako nung ako ay naghain ng aking Certificate of Congress candidacy bilang Kongreso. Kaya nawala yung tenure ko. Kaya hanggang ngayon, hindi na ako bumalik sa pagtuturo sa UP. Ayaw nila, so turo ako sa Siliman. Hindi naman ako nauubusan ng pagtuturuan at nagtuturo rin ako sa San Beda College of Law Graduate School.